Hello there, Libra, Gemini, Aquarius. So, air signs, okay, for the month of January. Air signs, Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ito ay for you, love reading for the month of January. Libra, Gemini, Aquarius, hindi lahat ng air signs na maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. False watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra, Gemini, Aquarius. Okay, so put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, air signs, if hindi kayo naka-resonate dito, so, tignan nyo or panoorin ninyo yung inyong other placement signs like moon signs, rising ascendant signs, or Venus signs. So, I'm going to do you and your person's reading. I'm going to pull a situation oracle card. Titignan muna natin kung ano yung situation na meron kayo ngayon. Libra, Gemini, Aquarius. Your situation. Searching. Online, looking for info, record. So, I think this is an LDR or long distance relationship. So, may nag-comment kasi, isa sa mga videos ko, ano daw yung LDR? So, LDR is long distance relationship. Malayo kayo sa isa't isa. So, definitely, this relationship is about long distance relationship dahil searching online, looking for info, record, siguro may gusto kang malaman about your person. So, tignan muna natin kung ano naman yung situation sa part ng person mo. Libra, Gemini, Aquarius. Ito naman is a part ni person. Ascension. Spiritual path, awakening. Kaya pala you're searching. Might be itong person na to is hindi ka kinakausap. Might be this person gave you silent treatment kasi nasa point siya ngayon of awakening or having some spiritual path or I think realizations. So, kaya ikaw, kahit gaano mo siya sinesearch, hindi mo siya nahanap. Kasi hindi mo siya nahanap. Bakit? Kasi dito kasi sa oracle card is naka-blindfold siya. So, ibig sabihin, keep on searching, hindi mo siya nahahanap. Hindi mo alam po anong nangyayari sa buhay niya ngayon kasi feeling ko hindi siya nagpo-post or anything kasi nasa point nga siya ngayon na parang gusto niya munang mapag-isa. So, ano ba yung nangyari? Ano yung meron? Ano yung situation ninyong dalawa? Bakit nangyari to sa inyo? So, what happened? May nalaman. Feeling ko unexpected to. Unexpected to mga nangyari sa inyo. May nalaman niya. About cheating. So, may issue kayo about cheating. Nalaman mo siguro to. And then, nung nalaman mo, medyo para sa kanya, problema siya. Nabigatan siya paano niya explain sa'yo or anong gagawin ko sa anong sasabihin ko or something like that. So, kaya itong person na to, parang tahimik siya munang umalis sa sitwasyon. Pero feeling ko may balak pa naman siyang bumalik. May balak pa siyang bumalik dito. Tumating kasi sa point na hindi mo na na-appreciate yung relationship dahil sa siguro may mga pagbabago tapos you still did try your best na ayusin to act like normal, like nothing's happened. Pero siguro may nalaman ka na kasi parang may nararamdaman ka na din sa mga pagbabago niya. Tapos siguro nag-search ka, yun nga, nag-gather ka ng information about the truth, then sorry about that. And then nalaman mo about cheating talaga to. Unexpected to. Kaya ngayon, umiwas muna siya siguro dahil hindi niya alam kung paano to i-explain sa'yo. So, tignan natin. Ano ba yung nararamdaman niya for you? Libra, Gemini, Aquarius. Ano yung, you might be dealing with Pisces or you might have Pisces in your chart, okay? So, ano yung nararamdaman niya?
ngayon for you. So, feeling ko, hindi to agad-agad, sabihin natin, hindi siya agad-agad na umiwas or ng ghost or whatever. Siguro na-confront mo pa to siya and nagkaroon pa kayo ng pagtatalo ng person na to. Kasi through that, reklamo mo, pagtatalo, arguments, and parang napagod siya. Kasi para sa kanya, pinipilit niyang iwasan to. Siguro siya yung tao na parang ayaw niya ng mga ganong conflict. Umiiwas siya pero gumagawa siya ng pagkakamali. So, alam niya naman na naging unfair din talaga siya sa'yo. So, gusto niya lang sana yung hindi mo na lang sana malaman para maging maayos lang kayo, happy lang, ganyan, okay lang yung relationship ninyo. So, ito yung feeling niya ngayon na parang napagod siya, kaya umiwas muna siya. And alam niya naman yun, para sa kanya, ramdam niya na naging unfair din talaga siya sa'yo. Hanggang sa, wala pa naman siyang total decision talaga on what to do talaga na hiwalayan ka talaga ng tuluyan or babalik pa ba siya sa'yo. Pero may ano pa rin siya parang may feeling pa din siya na gusto niya pa na maglakas loob na ayusin to, balikan ka. Kasi nagsisi naman siya sa ginawa niyang kasalanan. Siguro nasaktan siya sa mga sinabi mo. If you're the Libra, masakit talaga magsalita si Libra. So, may pinasaktan siya sa sinabi mo, kaya nagkaroon siya ng mga realizations, ganyan, awakening, spiritual path, ganyan. So, ano yung nararamdaman mo ngayon para sa person na to? You might also be dealing with a Libra or same Libra. Ano yung nararamdaman niya? Nararamdaman mo para sa kanya. So, parang asa point ka ngayon din na gusto mo din siguro sa kanya na mag-effort siya. Siguro mag-sorry sa'yo or siguro dahil nga kasalanan niya, gusto mo din na hindi niya hayaan or hindi niya hayaan na magtampo ka ng ganito or gagawa siya ng paraan para mag-ayos kayong dalawa. Ito lang yung feeling mo na gusto mong mangyari. Feeling mo kasi dito, parang the cycle has already ended. Parang na-cut off yung cycle ninyong dalawa. Pero you still want sana na for him to offer a new beginning or to talk to you, to explain, to do the effort, parang ganong mga bagay. Kasi feeling ko kung babalik naman siya, feeling ko on your part, hindi naman to para sa lahat ha, pero you still want to decide na makipag-ayos. Basta mabalik lang yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Though, nasa point ka din ngayon ng parang you're trying your best na, yun na nga, to gather information. Yun na ngayon naalala ko yung yung oracle card na online looking for info record. So, you're trying to gather some information about this person na nangyayari sa kanya, may gagawa pa siya ng paraan, or mga ganong mga bagay. Kasi nakaramdam ka din ng parang unfair from this person, kasi parang as a point ka na hindi ko deserve to. Hindi niya dapat ginagawa to sa akin, dapat ini-explain niya sa akin, or dapat mga ganong mga bagay. So, you still want this person to do something. Dahil para sa'yo, hindi mo deserve na basta ganun-ganunin lang. So, ano ba yung plano niya? May plano ba siya for your relationship? May plano ba siya? May plano pa naman talaga siya na kausapin ka or to offer you second chance could be. May plano pa siya about this. Alam niya lang kasi talaga na nasaktan ka sa mga nangyari, kaya nakapagsalita ka ng hindi maganda. Siguro nasaktan ka sa ginawa niya. And parang as a point siya na kakausapin ka din niya. May plano siya na kausapin ka din niya sooner. Siguro sooner. Siguro palamigin niya lang yung sitwasyon. Kasi hindi pa naman siya gumive up sa'yo. And parang as a point din siya ng nagpaplano siya na maibalik sa dati.
yung relationship ninyo. Could be kausapin ka niya at ayusin niya muna yung sitwasyon. So, kasi may mga realizations din siya ngayon sa buhay niya. So, kumbaga ngayon, habang nung umalis siya or umiwas siya sa'yo, is nagkaroon siya ng mga realizations. Na-miss ka niya. Na-miss niya yung relationship ninyong dalawa. So, parang para sa kanya, gagawa pa din ako ng paraan para maayos to. Yun yung plano niya. So, ano naman yung plano mo ngayon? Libra, Gemini, Aquarius. Ano yung plano mo about the situation? Plano mo pa din talaga siya tanggapin ulit. Parang plano mo pa din talaga na to accept the love and offer your love sa person na to. Kasi mahal mo talaga yung person na to. Mahal mo siya. Yeah, as a point na may plano ka din na to confront him or her kung sakaling magparamdam siya, pwedeng prangkahin mo siya or kung pwede lang awayin mo siya, parang ganun. Pero para sa'yo naman kasi, para sa'yo is like, kung bakit siya umalis, bakit hindi niya pinaglaban, mga ganun mga bagay, gusto mo lang na ma-explain niya to sa'yo. Pero para sa'yo, tatanggapin ko pa rin siya. Plano mo pa rin siyang tanggapin if mag-offer siya sa'yo ng love. So, gusto mo lang talaga din na ma-realize niya yung mga kasalanan na ginawa niya. And, pagsisihan niya yung mga nagawa niya din as well. So, kung mag-offer man siya sa'yo ng new beginning, you still want to accept this person. Kasi parang nakaramdam ka kasi parang na-left out ka nung time na umiwas siya or hindi ka niya kinausap. Parang feeling mo na hindi mo dapat ginawa sa akin to. Hindi ko to deserve. Parang ganun. So, may tinatago ba siya sa'yo? Let's see. You might have Cancer, Scorpio, Pisces in your chart. Check your placements, okay? So, ano yung tinatago niya sa'yo? Ano yung hindi mo alam about sa kanya? So, ano yung tinatago niya sa'yo? Ano yung hindi mo alam about your person? Kung ini-stalk mo siya, tinatry mong hanapin yung information niya, tinatry mo siyang ini-stalk or baka nag-deactivate siya and kaya hindi mo siya hanap-hanap, itong person na to, honestly, ini-stalk ka din niya. So, ito yung hindi mo alam kasi he or she is gathering some ideas on what to do. So, willing naman siya to take the leap of faith towards a new beginning with you. Kasi para sa kanya, sa totoo lang, Libra, Gemini, Aquarius, you are someone na deserve na mahalin. Kumbaga, you are someone na nandyan para sa kanya, supporting him or her, or always be there, being kind and generous sa kanya. So, wala din siya masabi sa'yo. So, ini-stalk ka niya, ano na nangyayari sa'yo. Habang ikaw ganun din, tinatry mo siyang hanapin. So, nasaktan din siya sa mga nangyari. Alam niya, nasaktan ka. Siguro parang as sa point na nag-gather siya ng idea kung paano niya explain sa'yo, paano siya mag-sorry sa'yo, mga ganong mga bagay. Pero itong person na to is like, waiting lang siya talaga sa right time. Waiting lang siya sa anong mangyari. Parang ganon. Pero, willing naman siya to take the leap of faith towards a new beginning with you. Again, to come back to you, to offer you second chance. So, ano yung tinatago mo? May tinatago ka ba sa kanya? Mayroon ka bang hindi sinasabi sa person na to? Meron ba siyang hindi alam about sa'yo? You might also be dealing with Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius is also here. So, honestly, sa part mo, okay, is, I think, meron kang past.
And itong past na to is bumabalik sa'yo. Pwedeng married kayo ng person na to, nitong past na to, and you are online relationship with this other person. So, kasi may marriage card. Pwedeng married ka sa past, and then parang bumabalik to sa'yo, pero hindi mo naman siya sinagot. Parang dumating lang din sa point na nung bumabalik tong ex na to is na napaisip ka lang kung which one to choose between this person or that past person. Kasi bumabalik siya. I think father siya ng mga anak mo or something. So, might be nagparamdam to siya sa'yo ulit and willing siya na makipag-ayos sa'yo. So, hindi mo na lang to sinabi sa kanya. Syempre, bakit mo naman sasabihin to sa kanya? Pero as a point na dumating din sa point na hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo. Kumbaga, naguluhan ka din nung bumalik tong ex na to. This is someone from the past na bumabalik sa'yo. So, hindi mo to sinabi sa kanya. Gumulo kasi siya sa isipan mo eh. Parang gumulo to sa isipan mo. Pero siguro nangyari na nung may nalaman ka about your person. Ito na, itong bago. Itong ka-LDR mo. Dito na nung parang nasaktan ka. Dahil na-realize mo na mahal mo din pala tong ka-LDR mo. So, hindi mo na lang na-open up siguro about this past person. Parang binaliwala mo na lang din siguro to. Itong pagbabalik ng past person mo dahil sa mga nangyayari sa inyo ng boyfriend mo, nitong ka-LDR mo na, you know, na may nalaman ka about cheating or something. So, yun. Ano yung possible na pwedeng mangyari or possible outcome dito? Itong person na to is magpaparamdam to siya sa'yo ulit. Itong ka-LDR mo, ito ngayon person mo. Magpaparamdam siya ulit. Plano niya naman talaga to eh. Magpaparamdam siya sa'yo ulit. Pero, as a point na darating din yung mga araw kasi I can still not see na you are meant to be. Kasi, feeling ko, maghiwalay din kayo. Kahit pa siguro magkabalikan kayo nitong ka-LDR mo. Or, yeah, magpaparamdam man siya ulit, diba? Tapos, magkakabalikan kayo possible. Maging happy kayo, pero magkakaiwalay din kayo. Kasi there is a possibility na may mga decision na mangyayari. Pwedeng hindi na kayo abot sa point na mag-meet pa. Mananatili lang kayong LDR at parang malabo. In a way na mag-meet pa. So, kung parang ganito, kung hindi ninyo talaga, example, aabot sa point na maging okay kayo at magkabalikan kayo. Kung hindi ninyo gagawa ng paraan na magkita talaga in personal, baka hindi na din kayo aabot na magkikita pa in personal. So, kumbaga, kung patatagalan nyo pa yung pagkikita nyo sa personal, baka hindi na kayo abot at maghiwalay din kayo for some other reasons. So, yun. Pasensya na maingay. So, you might be dealing with also like Leo, or you might have Leo in your chart. As I said, Libra, Pisces, Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo. Okay, you might have this in your chart, or you might be dealing with. So, I'm going to pull an oracle card for this. Hindi ko alam kung nagpula ko ng oracle card sa other sides. But anyway, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally. So, the qualities you don't like are also your own reflection. Twin flame connection could also be possible na meron kayo. So, hindi ibig sabihin na twin flame kayo, meant to be na kayo. Okay? Kasi, twin flame do always separates. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.